Napakarami nga talagang mga wild aquarium fish dito sa aming lugar. Kung sa ibang lugar ay napakamahal nito, dito sa aming lugar ay talagang free lang, as in libre. At dahil nga meron kami ditong bakanting aquarium na 30 gallons, nagpunta ulit kami ng Sapa para manghuli ng mga isda. Kaya tara, samahan nyo kami sa video na ito. Let's go! Magandang buhay mga migo-miga. Ngayong araw pala ibabalik kami ng Sapa. Syempre para manghuli kami ng isda. Maano pa kami di man? Alangan mag-swimming kami. Ay nanuman. Kaya ito lang napunta na kami sa Sapa. Ay pertigid kainit para bumilis yung aking paglakbay ay ginamit ko yung skills ko na tinuro sa akin ni Carlos Yulo. Tsaka syempre naglipad ako para makarating ako agad Kaso nakaramdam ako ng pagod kaya nagpahuhay muna ako dito sa payag na nadaanan ko. Ay nauna, nagali yung aking mga kasama dito. Kaya pala ako nagtitingala kanina bakit nawala na yung mga kasama ko agad. Ay nandito lang gali sila ya. Grabe talaga yung init ng mga panahon na ito. Kaya pagkatapos, napiyok pa ako haw. Kaya pagkatapos namin na magpahinga ay nagpatuloy na kami sa paglalakbay namin. Syempre nagpractice na ako para sa 2028 na Olympic. Baka sakali ba lang makakuha man ako ng gintong medalya haw. Sakit pala sa katawan na makuha ko ya. Heto nga nakarating na kami ng Sapa. Abaw, feel na feel ni Shiro ang Sapa ba? Parang nasa resort lang Kahit nga ako parang gusto ko maligo. Kaso parang iba yung kulay ng tubig ng Sapa na ito. Kaya naghanap na lang kami ng ibang pwesto. Sa di kalayuan ay may napansin kami dito. Kaya pala nagiitim yung tubig doon ay may nagtapon gali ng roxol dito. Yun bang mga sugarcane waste na ginagawang pataba na binabalik din sa tanim ng mga tubo. Tapos kapag hindi naubos ay tinatapon na lang dito. Very good Kaya lumipat na lang kami ng pwesto na walang roxol. Medyo makate rin kasi yun sa balat. Lalo pa na meron akong allergy sa mga makate. Uy, charot lang Ito nga nakababa na ulit ako ng Sapa. Ng Sapa. Kanina pa bala ako nabubulol. Kasama pala ulit namin si Nabinay tsaka Shiro. Itong dalawang aso namin. Tsaka syempre kasama rin si Manong Tisoy Sa paglakad namin ay menagyan kami na nagka-chill-chill lang sa higad. Masakit yung tingin nila sa amin. Kaya sabi ko na dadaan lang kami base balabunon mo kami. Ito nga't may nakita si Manong na grupo ng mga danyo. Kaya sinubukan ni Manong na sagyapin nito. Kaso pagkataas niya ng net ay isa lang yung nakuha. O ayan, wild zebra danyo. Baka hindi naman kayo maniwala sa amin. Magsabi naman kayo na scripted ay bungguan ko na mga ulo ninyo. Uy, charot lang Sinet up na nga ni Manong yung trap para siguradong di makawala yung mga isda. Yan pinakita ko na walang laman yung net Marami kasi nagsabi na nilagay lang daw namin yung mga isda dito. Ay mga buang kamuya. Uy, charot lang Actually kinausap namin yung mga isda na pumasok sa net kapag hinabol namin sila. Binayaran namin yung mga isda para sa vlog na ito. Ayun na nga pumunta na ako sa dulo para tabugin yung Sapa. Kaya tignan natin kung anong isda yung mahuli natin dito. Baka makahuli pa tayo ng piranha dito, tibaldagid Ilang saglit din ay dumating na ako. I'm hoping na marami tayong mahuli. Sa pagsilip ko sa net ay may nakita akong galing numpat. Yun bang tumatalon-talonaw? Sigurado na isda yun Pagkakita ko ay may nahuli kaming Arulius barb. Ito rin yung isda na nahuli namin nung nakaraan. Sobrang napakarami talaga dito. Eto nga nakatatlo tayo agad. Ibabalot na natin. Heto na nga tibabalot ko na sila. Medyo malaking plastic pala yung gamit natin ngayon. Mas malaki dun sa una natin ginamit. Para medyo makagalaw naman yung mga isdang ilalagay natin dito. Tig-3 piraso pala yung kasya sa plastic na ito. Kaya sana ay makasurvive silang lahat. Target namin makahuli ng marami. Medyo may kalakihan kasi yung bakanting aquarium namin sa bahay. Kaya kailangan natin makarami. Heto na nga tabalot ko na yung mga Arulius barb. Sa di kalayuan ay meron din kami nakitang grupo ng mga danyos. Pinakita ko rin dito na walang laman yung aming net. Pagkatapos yun ay sinet up na ulit ni Manong Tisoy yung aming trap. Medyo di maagos tong part na ito. Yan yung mga madalas na gusto ng mga wild danyo fish. Yung mga part na hindi masyadong mga galaw. Tapos doon sila nagkukumpulan. Ilang saglit din ay binugaw na namin tong parte na ito para magdiretso sila sa nakaabang na net. Napakabilis na maglangoy ang mga danyo fish. Kaya dapat mabilis na maangat yung net pagkapasok nila. At tignan nyo itong nahuli namin. Napakaraming wild danyo fish. Panoorin nyo. Ako na mas plastic labi. Pagkatapos nyan ay agad na rin namin itong nilagay sa supot. Trivia lang din tungkol sa mga zebra danyo. Ang mga wild zebra danyo ay native sa India at South Asia. Tsaka na-introduce lang din dito sa ating bansa. Ang tanong ay kung bakit napakarami nila dito sa aming lugar ay ambot Ako pa yung mangkuton ninyo, wala mang kabalo. Charot lang Gaya nga ng sinabi ko na-introduce lang sila dito sa ating bansa. Baka merong irresponsableng fish keeper dati na nagpakawala dito. O di kaya ay nakawala tsaka dumami na lang. Kaya yun kumalat na lang sila dito sa mga sapa tsaka ilog dito sa aming lugar. Sa inyo ba meron bang ganito sa inyong lugar? Mag-comment ka naman. Eto nga't naputos ko na yung mga nahuli nating mga isda. Ilang saglit pa lang tayo dito sa Sapa talagang marami na yung nahuli natin. Kaya nagpatuloy ulit kami na maghanap ng magandang pwesto. Ilang saglit din nakahanap na rin si Manong Tisoy ng paglalagyan ng aming trap. Kasi may nakita raw siya mga grupo ng mga Arulius barb. Kaya agad yun ang sinet up yung aming fish net. Pakita ko lang sa inyo na walang laman tong aming trap. Yaman. Baka sabihin nyo naman na naglagay lang kami ng isda dito. Pagkatapos ay nagpunta na si Manong Tisoy sa dulo para tabugin yung Sapa. Nag-set up na rin ako dito ng camera para makita nyo yung pagpasok ng mga isda dito sa net. Antayin natin siya. Doon siya sa pinakadulo. Hala, bira. Ganyan palang ginagawa namin para maglagyo ang mga isda. Tapos yung mga isda magdiretso dito sa trap namin. Kaya panoorin nyo itong mga sunod na mga eksena para maniwala kayo na talagang legit itong mga isda dito sa aming lugar. O panoorin nyo habang tinatabog ni Manong Tisoy yung Sapa. Meron na dito. Meron dito. Meron na. Ayun, ang dami nila. Ang dami nila. Grabe.
Ang dami nila. Ang dami nila. Good. Wala. Kita? Oo. Wala. Damo. Lagi. Sayang. Ang dami nila. Ibuhot mo damo. Lagi. Heto na nga't marami yung aming nahuli. At sabi pa ni Manong ay napakarami pa raw natira. Sa sobrang taranta ko ay gumawa na lang ako ng butas para doon ko na lang ilagay yung mga isdang nahuli namin. Kasi kailangan kong ibalik yung trap doon sa sapa para mahuli pa yung mga ibang isda na natira. Zero. Daw sila. Daw sila. Daw sila. Sapat. Halog mo. Dapat bot no? Bulubog ko. Ang laki. Itong male. Kita ka? Tas mo eh. Yung male yung may ano. Pakita mo lahat. May ano. May mahabang black na ano. Hair. Black hair. Fins. At heto na nga lahat yung mga nahuli namin dito sa parte na ito. Tsaka binalik ko sila sa aming net para makita ko sila ng malinaw. Medyo marami-rami din tong nahuli namin kaya talagang tuwang-tuwa ako. Heto at ipakita ko sa inyo. Hindi masyado nakita yung mga iba kasi natabunan. Pero sa paggabilang ko ay lampas 10 yung nahuli namin. Tapos ay binalot ko na rin sila. Nga pala tulad nung sinabi ko dun sa una kong vlog na ang mga isdang ito ay hindi native sa Philippines o dito sa ating bansang Pilipinas. Sila rin po ay native sa bansang India. Tsaka na-introduce lang sila dito sa atin. Napakabilis lang talaga nila magparami. Kaya talagang kumalat ang kanilang populasyon dito sa aming lugar. 2 isang malaki na male 3 tatlo ulit tapos tatlo na naman dami tatlo ulit yan bali 12 3 6 9 12 O ayan, 12 pieces pala yung mga nahuli natin lahat-lahat. Pero dito lang yan sa spot na ito. Hindi pa kasama yung mga nahuli natin kanina. Napakaselan ng mga isdang ito. Kaya kailangan natin makauwi agad. Ilang saglit din ay may nahuli si Manong na baby janitor fish. Pag gantong size ay maganda itong ilagay sa mga aquarium. Kaya sinabi ko na lang na dalhin ko na lang ito. Dahil may tulong din ito sa loob ng aquarium. Kinakain kasi nila yung mga excess food o yung mga pagkain na din nauubos ng mga isda. Sila po ay native sa mga South American countries. Halimbawa ay sa bansang Peru at Brazil. Sila din ay tinatawag sa pangalang sucker catfish at pleco. Napakabilis lang din nilang dumami. Kaya napakarami din ito dito sa aming lugar. Heto nga't pauwi na sana kami nang may makita ulit kaming Arulius barb. Yun. Dami nila. Ilang. Kita. Dami nila. Kaya agad kami nag-set up ng trap. Tapos syempre ako naman yung nagtabog ng sapa. Kaya reklamo na yung kasama ko. Kanina pa daw siya nagtatabog ng sapa. Puro na lang daw siya. Sabi ko ako naman puro ka reklamo. Bunda kong takaroon. Uy, charot lang ah. Yan tuloy, wala kami nakuha. Sabi niya ako na lang bala kay dumalas ka. Gakumod siya mong. So? Yo, nga. Ang dami mo. Kaya binalik namin ulit yung trap. Tapos si Manong daw yung magtatry na tabugin yung sapa. Sige be, tignan natin yung pinagmamalaki mo. Ilang saglit ay may mga pumasok din ng mga isda. Kitang-kita gid dyan ng mga mata ko. Nagsinulod sila sa net. Sige lang. Sige lang. Dito ka. Balik sila. Wala. Pero kanina Nagtilis ka dalong. Nagbalik. Hindi balik. Kaso ayun na nga, di namin sila nahuli. Baka mayroong mga butas sa mga gilid-gilid, kaya sila nakatakas. Eto nga't pauwi na kami nang may madaanan kaming kanal. May mga napansin kasi kami mga isda at mukhang mga zebra danyo. Ambot lang kung makita nyo kaya medyo malabo yung tubig. As in malabo gali ang tubig. Kaya sinubukan ni Manong na huliin yung mga isda para malaman kung anong isda ito. Eto nga at mga zebra danyo fish din yung mga nasa kanal na ito. Medyo maliit pa sila kaya di ko na lang sila kinuha. Kaya binalik ko na lang sila Eto nga at pauwi na rin kami. Kailangan na rin naming magbadali. Bukod sa kailangan na namin silang i-transfer sa aquarium. Igutom na ako. Apoy. Kaso may nakita na naman nakalog si Manong. Napakarami daw ng danyo. Tapos puro malaki daw. Kaya nang huli na lang kami. Yan, dami.
Shucks, dami. Danyos. Totoo nga na mga malaki, kaya kinuha na lang namin sila. Ito nga pala yung mga unang danyos na nahuli natin kanina. Baka sabihin naman ninyo na binalik namin itong mga danyos tsaka hinuli ulit. Pagkalampusan taka mo karon. Siyempre pagkahuli namin ay binalot na namin para hindi sila malagutan ng hininga. Dami ba? Eh ano pa? Wild guppy. Dami. Ito yung mga nauna natin nakuha. Baka sabihin nyo nilagay namin. Ang dami. Kaya pa niya. Nakita din pala kami dito mga wild aquatic plants. Halimbawa nito. Ito po ay tinatawag na water sprite. Ito yung isang klase ng water sprite na sa wild lang tumutubo. Marami yan dito. Meron pa doon. Napaganda nito sa mga low-tech na setup na aquarium. Pwede rin sa mga pan. Ganun. Ito nga meron pang mga babies. Oh. Yan. Load. Anong tawag doon? Water sprite din yan. Napakarami dito. Yan, di ba? Pati mga wild na aquatic plants meron dito, nakakalat lang. Tapos may mga isda rin na pwedeng ilagay sa mga aquarium. Tulad ng mga danyos na hinuhuli namin dito. Napakarami lang. Ito, nakita ko. Oo, di ba? Ilang i-close up ko para makita ninyo. Yun. Kasala sila, oh. Teka damo. Pero din ako mga huli kasi marami na kami nahuli. Baka mag-overcrowd na yung aquarium na paglalagyan ko sa kanila. Meron pa silang mga babies, oh. Kung nakikita nyo mga malilit yun na lumalangoy. Ako yung napapago. Ano na? Kulis na sila. Yun sila. Nandun na. Diba? Halos lahat ng kanal dito mayroong ganito. Mula dito hanggang doon. Tapos doon pa sa kabila. Halos lahat ng kanal mayroon ditong danyos. Meron ding wild guppies minsan. Meron ding mga wild molly. O diba maraming ornamental fish sa aming lugar? Hindi ka maniwala mong. Sinabi ko na sa'yo na maraming aquarium fish dito sa aming lugar. Di ka maniwala. Sinabihan nyo pa ako na sinungaling ako. Bahala, kamuda ah. Abaw, ang dami ng bunga ng bugnay na ito ah. Heto na nga, tangarating na kami ng bahay. Tiniis ko na lang yung gutom ko para mailipat ko na yung mga isda sa aquarium. Ito nga pala yung 30 gallons namin na aquarium. Wala pang isda yan. Kaya dito ko ilagay yung mga isda na nahuli natin kanina. Unahin ko nang ilipat tong mga Aurelius barb. Kaya kanina pa sila galilipong. Dugaluya na sila. Pero buti naman at nakarating pa sila ng buhay lahat. Hindi ko na lang sila inacclimate ah. Ginirekta ko na lang sila sa tubig ya. Kasi parang ganun din naman. Pagkatapos natin sila malagay dito sa planggana ay atin na silang ilipat dito sa ating aquarium. Ito na nga lahat yung ating mga nahuli mga Aurelius barb. Medyo marami-rami din ito. Kaya tara, ilipat na natin sila. Dahil excited ako makita sila sa loob ng aquarium. Nga pala mga isdang ito ay hindi na masyado lumalaki. Mga 3 to 4 inches ang kanilang maximum na haba. May mga nahuli tayong mga breeders dito. Kaso napakahirap nilang i-breed. May mga nag-comment dun sa una nating vlog na sila ba yung mga isdang paitan? Ang sagot po ay hindi. Dahil ibang species na po yun. Ang isdang paitan ay tinatawag sa English na Philippine spotted barb. Yun daw ay endemic sa Mindanao. Kaya magkaiba itong Aurelius barb sa Philippine spotted barb. Gets mo? Ito nga sunod ko lang nilipat tong wild zebra danyo. O diba napakarami nila? Para sila mga isdang dilis sa freshwater. Talagang maganda itong ilagay sa aquarium. Ang mga zebra danyo, particular sa wild zebra danyo, pati na rin ang mga Aurelius barb ay mga schooling fish. Sabi sa aking na-research, ang ibig sabihin ng schooling fish ay when group of fish move together in the same direction at the same speed at the same time. Ibig sabihin ay ambot ah. Charot lang ah. Ibig sabihin ay grupo yan ng isda na sabay-sabay na lumalangoy sa isang direksyon. Pero sa puntong ito ay stress sila kaya ganyan sila. Kapag baka adjust sila ay kakalma din ang mga yan. Kaya antayin lang natin na maka-adjust sila. Ito nga palang halaman na nandito ay tinatawag na jungle vallisneria o jungle val. Ito ay low-tech plants lamang. Ibig sabihin kahit na low maintenance lang ay kayang-kaya nilang mag-thrive. Kaya kung gusto mo itong plants na ito, maaari po kayo mag-mensahe sa page ni Manong Tisoy. Lalo po sa mga taga Negros dyan. Ito nga nilagay ko na itong baby janitor fish. Muntik ko na itong makalimutan na ilagay. Maayo na lang at naalala ko. Aba, ulipay-lipay ang bata ba? O diba napakasulit yung pagpunta natin ng Sapa? Naparami tayo ng mga nahuli. Kaya sa mga bibili ng mga aquatic plants sa amin dito, syempre yung mga kaya magpunta dito sa amin ay bibigyan
bibigyan namin ng mga libreng isda. Syempre mga Arulus barb tsaka zebra danyo lang ibibigay namin. Yun lang kasi yung marami dito sa amin. Meron din pala kami nahuli mga wild guppy. Ganito po yung mga itsura ng mga wild guppy. Sila po ay mga colorless lang. Halos walang kakulay-kulay. Kay colorless gani ay nanuman. Pero syempre pwede itong i-crossbreed sa mga ibang strain ng mga guppy para magkaroon sila ng magandang kulay. O diba napakaganda nila? Mas maganda pa sa iyo. Uy, charot lang ah. O diba sila ay sumigla na? Kanina ay talagang medyo nahilo sila. Mabuti ngayon ay okay na sila. O siya, sana ay meron kang natutunan sa akin. At sana ay nagustuhan mo tong video na ito. Baka pwede nyo pong ma-share tong video na ito. At syempre, follow nyo ako para updated kayo sa mga sunod ko mga vlogs. O siya, maraming salamat sa pagpapahiram mo sa akin ng 15 minutes and 35 seconds ng iyong buhay. Kaya kaway-kaway dyan sa mga nakatapos ng video na ito. Maraming salamat sa iyong mga suporta at sa palaging pagtutok sa akin. Hanggang sa muli, paalam!